Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, dito tayo sa unang bahagi ng ating unang bahagi ng ating video, yung pagbabasa ng comments at sabing ganon ni comment muna to ganito ang format ng ng video. Basa muna tayong comment, shout out, then cut tayo. Next na next na bahagi, yung reaction video muna. Di ba? So ito, basa tayong comment, sabi ni Sky Vintores, nice vid, nag-improve na yung style ni Sarby sa pag-vlog. Pero ask ko lang, di ba yung Ghost Hunters, pinupuna mo kapag may pinapakialaman sa mga bagay na pinupuntahan nila. Pero bakit kayo nagbukas ng pinto na may nakasarado at alambre na? Friendly question lang naman po. Yung yung mga nakasarado at yung caretaker mismo, ginagawa din kasi yan. 'Di ba? Yung pagpapakialam namin, hindi naman namin katulad ganito may mga drawer kasi, 'di ba, binubuksan. Na hindi wala naman tayong kinalaman kung bubuksan yung drawer o hindi eh. Yung dadamputin yung gamit. 'Di ba? Na hindi wala naman kasing kinalaman sa investigation 'yon. Yung yung pagbubukas ng nakasarado at alambre, ginagawa ng caretaker 'yun sa baba. 'Di ba? Then after mo lisanin, ibabalik mo uli sa dati. Kasi kailangan mapasok yung loob eh. 'Di ba? Kasi kung hindi namin gagawin, sa hallway lang kami mag-investigate niyan, 'di ba? Tapos sabi ni Robert Cambia, bungo, pakialamero ka at inggitero ka. Lagi naman ganyan ang comment. Ito si anak ng Pasig, shout out anak ng Pasig, sabi gano'n, nasampulan ka ni I am Reverie hindi ka na makapalag sa video mo, dati puro kasigaw at pagmumura. Takot na yarn. Shout out, pinapaabot ng Mindanawan. Bungo nyo, bahag na ang buntot. Hindi naman, kasi ako, pinayuhan ako na wag ma-stress ng doktor. Kasi meron akong abnormal secretion ng bile. Sa January, makikita natin, Hindi naman, dahil kung mapapansin mo, simula nung pagbabalik ko, hindi ako sumisigaw. 2 linggo akong tumahimik. Kasi nga, di ba, hindi diagnose yung problem ko. Kaya okay lang yan. Pero kung ganun yung pananaw mo, shout out, anak ng Pasig. Hindi naman. Ako, satisfied naman ako sa paghaharap namin dalawa ni Sariv. I don't know sa'yo, feeling ko hindi ka satisfied kasi ah patuloy ka nagko-comment sa akin, 'di ba? Maraming salamat, anak ng Pasig. Sabing ganon ni Goat Link Cycle. Ito ang tunay na bungo TV. Ito yung sumisigaw ako dito. Ano nga yung 29? Tingnan nga natin yon. Tingin mo imahe bintana pa rin yun! Ito. Ito pa, episode na lang ito eh. Kasi dito, men, may mga time kasi na okay tayo doon. Pero yung kasi dito pinipilit pa rin pinipilit pa rin nung nasa KMJS na na si Mama Mary pa rin yung bintana. May mga paganyan-ganyan paminsan-minsan hindi naman mawawala sa akin 'yan. Kaya lang syempre minimal ngayon kasi nga may condition ako ngayon eh. 'Di ba? Tsaka yung mga dating nire-react ko katulad nitong sa may agta na to. 'Di ba? Parang feeling ko wala naman dapat isigaw doon. Anyway, bahala pa rin kayo, no? Sabi gano'n ni Sir Glenn Kabangbang, Tris Kenday. Ito yung yung sa agta kagabi, yung sa may sa may yung puno na biglang namatay daw. After daw basbasan, bigla daw namatay. Napatunayan naman natin during binabasbasan, ganun na talaga yung kondisyon ng puno. 'Di ba? Iba na lang yung narrative nung iba na lang yung narrative ng
KMJS. Parang pinapalabas ng KMJS after mabasbasan nung, hindi naman pastor kasi Catholic O kung sino man yun, kinabukasan daw, nagbago na yung, nagbago na yung, nagbago na yung kondisyon ng puno, namatay na daw, nabulok na. Sabi nga ni Glenn Kabangbang, trees can die for many reasons including environmental stress. Trees can be stressed by adverse environment, blah blah blah, pest and disease, root damage, old age. Tama naman to sinabi. Kaya lang, Sir Glenn Kabangbang, ang hina-highlight kasi nila doon, after daw mabasbasan yung puno, bigla daw namatay. Yung coincidental yung pinupunan nila. 'Di ba? Which is na-prove naman nating hindi kasi nung shinat yung puno na patay, same din ng damit nung time na na binabasbasan, no. Hello, ba't parang parehas yun? Si Lester Neal. Hello, Sir Lester Neal. Baka daw, shadow. Sir Andre. Ano ba ang name ni Sir Andre? Andre Alar. Hello, sir. Malikot kasi imahinasyon ng tao. Kung sa siyensya, may paliwanag na yan. Kasi may time na ganun, na hindi mo alam na may paliwanag talaga yung science. May mga taong nakakaalam talaga. 'Di ba? Katulad nung do sa video ko nung exploration, yung pinto may tumatawa. Pero na-explain nung isang si Sir Ben, shout out Sir Ben, na galaw lang pala ng galaw pala ng pintuan yon na pagka nagsuswing, akala mo tumatawa yung may naririnig kang tawa. 'Di ba? Yun pala yon. Sometimes pero sometimes din naman na hindi naman talaga maipaliwanag ng science talaga. May nakikita ka sa video na hindi mo alam talaga kung ano yon. 'Di ba? At doon tayo magi-start na nasuriin yung video. I do agree sa science may paliwanag. Pero sometimes kasi hindi ko naman sinasabing paranormal agad, pero sometimes unknown talaga yung explanation. Unknown. Sabi ni Clary Genus, I beg to disagree sa sinasabi niya na occult paraphernalia ang Dreamcatcher. Ako din eh. Kaya nga tinanong ko ano ba yung parang hindi naman yata. 'Di ba? Nag-originate yan sa mga First Nations or Native Americans. Disrespectful sa mga taong iyon. Ang sinasabi niya na kinakapitan daw ng demonyo or evil whatnot ang Dreamcatcher. It's used by the natives as a protective charm against bad dreams at usually pa nga sa higaan o kuna ng baby nila sinasabit niyan. Pero ma'am, if gagamitin natin yung logic ng ng Bible biblically, lahat ng hindi nasusulat na ginagawa yung mga talisman, considered ba as talisman yan, yung Dreamcatcher na yan? Evil na yan eh. Kahit nga yung mga ghosts eh. Basta spirits, evil na yun sa Bible eh. Pagka biblical hindi na pinaniniwalaan ng Bible yun na yun ay namatay na kamag-anak mo, automatic demonyo na yun na nagpapanggap. Kasi minsan, parang nakita ko yung tatay ko, 'di ba? Kinakamusta daw ako ng tatay ko. Nakita ko siya diyan sa lumang kwarto niya, nakatayo siya. Hindi mo daw tatay 'yon, devil na daw agad 'yon. Sometimes may ganun kasi no? Kaya lang, syempre, hindi naman tayo dapat makulong sa sinasabi lang ng Bible. Yun lang perspektibo lang ng tao na naniniwala sa sulat ng Bible. Parang mga Muslims may mga paniniwala sila na sila lang talaga yung dahil may basehan sila sa Holy Quran nila. 'Di ba? Kaya nga pagdating sa usapin na ganito na yung mga paranormal na yan,
inaano ko na yan eh. Sinasantabi ko muna yung mga religious beliefs eh. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, magko-conflict talaga eh. 'Di ba? Hindi ko na inaano eh. Hello, Primo Dial. Primo Dial ba ang name mo, sir? O Primodial? Salamat po. Sabing gano'n ni Krauskal, tama yung sinabi ni Sir Mong. May puno rin, may puno rin kami na langka malapit sa gate ng bahay namin. Bukod sa binabalot ng sako para hindi pestehin. Yung pala yung reason. Pinapasukan rin yun ng pinapasukan rin yon puno ng langka. Siguro para mas mabilis mahinog yung bunga ng langka. Sabi ng lola ko dati. Kaya pala may ganun. Actually, hindi lang naman sa langka ginagawa yan, ano, pati sa saging. Tama ba ako? Hello, Sir Nestor. Ah, Neil Lester. Or Lester Neil. Ano ba name niya? Sabi ni Sir Jose Tulyao, para yan di masira ng mga bugs at maari pa. Oo. Kasi wala rin ako maisip nung time na nakita ko. Kahit nga sa probinsya nakikita ko nakasako yan eh. Minsan nga iniisip ko kaya nakasako yon para pag nalaglag, di ba mabigat yon pag nalaglag, ah, hindi masyado marumihan or ano. Yun pala yung ano nun. Hello, Sir Jake Morte. Sir Jake Morte, kamusta na? Loka-loka yan si Jessica Soho kahit si Sir Ed binabalahura niya ni KMJS. Kunwari horror to, i-invite si Sir Ed. Tapos sa huli ibubuking ni KM. Oo nga. Naitanong ko nga yata kay Sir Ed yan. Di ba nga na-open sa KMJS? Pagdating sa dulo, gumagawa sila ng sarili nilang debunk. Tapos minsan kontra pa sa inyo. Parang sabi yata ni Sir Ed, nasa kanila yun. Naalala ko yung yung barko ni Sir Ed eh. Yung, di ba sabi niya may steam engine pa daw. Tapos yung pala talagang totoong barko na na dumadaan doon. Hello sir, ay ma'am to eh. Si Ma'am Monsky. Hello Ma'am Monsky. Hi sir Bongo, always watching and liking, I guess. Kaya may sako para di mabasa lang ka. Sir Momong, sabi ni Sir Momong, bro, binabalot ang bunga ng langka pa para fresh pa din tingnan at mabenta sa market. Dahil sinasalakay ng mga, ganyan din ang bunga. Mangga, oo. Hindi ko pa na yung sa mangga. Sa saging, oo, alam ko binabalot din nila. To may taga Nepal na nanood sa akin, no? Giri, Sika, whatever. Shoutout sa iyo, Sir Samir Akbad ng Nepal. Ma'am Emma Marcelo, sabing ganon, para hindi siya tokain ng ibon. Kaya nilagyan ng sako mo. Sir Braille Joban Gamyao, magandang gabi sa'yo. Ma'am Ish, smiling face daw yung agta. Ma'am Ishien. Sabi ni Jerome Salas, pasensya ka na sa comment ko napakasakit lang kasi sa akin na ganyang simpleng kalokohan na uuto ang kababayan ko. Paano pa kaya pag binibigyan na sila ng pera, di lalo na nilang sasambahin yon. OFW ako, sir. Napakahirap ng malayo dyan sa pamilya. Nangangarap din ako minsan na magbago ang Pinas. Kaso habang may mga kababayan tayong uto-uto at ewan ko ba, ba't napakahina ng pag-iisip, di tayo aahon. Kaya sana isa sa mga pinapakalat ng critical thinking, sir, wag ka sana magsasawa, dumadamin din naman ang subscribers mo, ituloy mo na lang po sana. Ito rin yung sinasabi ko. Tama ito si Sir Jerome Salas, no? May mga bagay kasi na kayang-kaya na ng critical thinking yung isolve yung problem. Hindi naman required ng yan eh. Nakakainis kasi minsan yung dahilan na hindi, may kababayan kasi tayong hindi nakapag-aral, di ba? May kababayan tayong taga-probinsya. Putang ina, taga-probinsya din ako. Kaya naiinsulto ako minsan kung ginagawan dahilan yung ginagawan dahilan yung pagiging probinsyano para ilusot lang yung
Yung pamemeke sa video. 'Di ba? Hindi ko ano yon, hindi ko tinatanggap kahit kailan yon. Yung may mga kababayan kasi tayo hindi nakapag-aral. Kahit naman hindi nakapag-aral yan, binibigyan ng Diyos yan ng common sense. As long as na ano, as long as na yan ay ah merong cognitive abilities, hindi na mo naman kailangan, ang kailangan mo lang naman kasi pag-aralan kung paano sumulat, kung paano, kahit nga bata may ano eh, may reasoning eh. Natututo ang bata eh. Yung pamangkin ko sa kuya ko, hindi pa nag-aaral yon, siguro mga 3 years old. 'Di ba? Yung naalala ko noon eh, ano ba yung may games kasi ako sa cellphone. 'Di ba? Tito, palaro naman ako ng cellphone mo. 3 years old ganito gumana ang critical thinking ng tao kahit hindi nag-aaral. 3 years old, hindi sabi, nagpalusot ako eh, ayoko kasing pagamit yung cellphone ko kasi baka mamaya maibato. Low bat eh, walang ano eh, walang battery eh. 'Di ba? I-charge ko muna. Palusot ko lang 'yun para hindi niya ano. Tapos pinakita ko kunyari hindi bumubukas ang screen kasi walang battery. Di na gets nung bata ano. Okay, sige, mamaya na lang tito. Di sabi ko i-charge ko lang muna. Ngayon bumalik uli after after siguro mga 3 hours bumalik uli. Tito, pahiram na ng cellphone mo. 3 years old to men ha. Wala pa itong pinag-aralan. Pahiram na ng cellphone mo. Hindi pa ano eh, nagpalusot na naman uli ako. Ano ba naman yan, tito? Ang sabi mo kanina, i-charge mo. Tapos ngayon, inaano mo na lang ako eh. Ayaw mo lang talagang magpahiram eh. Naiintindihan ng bata na ayaw niya lang ako magpahiram. Kasi nga, yung sinabi kong i-charge ko yung cellphone, hindi ko nagawa. 'Di ba? Sinadya ko dahil kung importante nga naman yung cellphone ko, i-charge ko 'yon. At tapos na dapat 'yon by 3 hours. Naiintindihan ng bata na ayaw ko siyang pahiramin. Ibig sabihin, gumagana yung utak ng bata. Yung mga simpleng bagay na 'yon, nahalata ng bata na ano, na inuutok ko lang siya. 'Di ba paano yung mga matatanda na taga-probinsya? Syempre marurunong na kahit pa sabi mong no read no write yung mga yan eh. Alam na alam niyan pag ginagago mo yung mga yan eh. Kaya lang syempre minsan doon tayo sa ano eh, sa gagaling, minsan kasi kailangan mo i-push, ipaintindi sa tao kung paano sila niloloko eh. Hindi sa lahat ng oras kasi alam ng tao na niloloko sila. At pag nalaman nila na niloloko sila, magigising at magigising yan. Although na may denial sa una, no? May denial sa una na hindi kami niloloko. Pero tandaan mo, once na naikwento mo na sa mga yan na niloloko sila at na naintindihan na nila yung sinasabi mo, nasa puso na nila yun eh. 'Di ba? Darating ang time, mafi-fed up na yung mga yan dahil alam na nilang niloloko sila. Kaya nga yung mga sinasabi sa akin na ano, alam na namin fake yan. Importante nag-e-enjoy kami. Palusot na lang yun. Hindi ako naniniwala doon. Palusot na lang yun. Dahil sa pride yun eh. Ikaw ba, alam mong peke yung pinanonood mo? Panonoorin mo pa rin? 'Di ba? Palusot na lang yun para hindi na lang sila magmukhang tanga. Kasi kahit pa paano, yung mga tao kasi, may pride din yan eh. Pero alam na nila sa sarili nilang niloloko sila. 'Di ba? Now, kung himala at ano, talagang ipipilit pa rin na manonood sila, di sa kanila na yun, 'di ba? Pumayag na silang ano, basta ako sasabihin kung totoo, hindi totoo yung video. Timbangin niyo yung sinasabi ko. Ang problema kasi minsan sinasabi sa akin, naiinggit ka lang. 'Di ba? Yung wala, alam mo, naiintindihan ko sana kung ang nilalaban sa akin yung mismong argument eh. Yung halimbawa, ito sa mahal na birhen ano, yung nakita natin na ano, yung katulad niyan ano, 'di ba? Halimbawa, ito, nakita natin ano, sasabihin ko dito, ay napanood ko na yung video na yan.
may ano, yan ay bintana pala. Okay lang sana kung ang igaganti sa akin ng mga tao. Hindi yan bintana, bungo, ano yan, si Mama Mary talaga yan. 'Di ba? Hanggang sa ipakita ko na to, no? Wala na kasing kawala pag pinakita mo na yung totoo eh. Bigla na lang ang igaganti na lang sa'yo, igalang mo na lang ang paniniwala namin. Hindi ko nga pwede igalang dahil mali nga yun sa inyo. Proven na mali na nga. Proven. Napatunayan ng mali na hindi na talaga si Mama Mary ito. Tapos ang layo na ng dahilan nyo sa akin nung na-booking. Pero nung una na hindi pa nabubuking, paninindigan nyo pa na si Mama Mary talaga yan. Wala na kasi kayong kawala. Kaya ang palusot nyo na lang na paniniwala namin igalang mo. Di ba? Mali na nga eh. Okay lang sana kung hindi natin na-determine kung sino yon. Halimbawa, nakita itong video na to, tapos binalikan nila, walang bintana doon. O, sino itong ano na to? Yun, pwede ko pang sabihin sa inyo, kayo, kung si Mama Mary yung ano nyo, at tingin nyo yan, okay, gagalang ko na yan, di ba? Kung si Mama Mary talaga yan. Kasi nung pinakita, wala naman talagang bintana nung time na yun. Paano nagkaroon nga naman ng ganito? Hindi eh. Kung ano yun, luminaw eh. Di ba? Luminaw eh. Alam na natin yung totoo eh. Tapos babaliin nyo dahil sa paniniwala nyo. Hindi naman yung pananalig nyo kay Mama Mary yung ano eh, yung tinututulan eh. Kung ano itong video na to. Aray. Kung ano yung video na yon, yun ang tinututulan ko dahil mali! Mali talaga! Nasabihin si Mama Mary ito! Nakukuha nyo ba? Ang di umano. Yun sana naiintindihan nyo, no? Tama itong sinasabi ni Sir Jerome Salas na to. Diba? May mga bagay na inuutok kayo. Alam nyo, partially naiintindihan ko din naman kasi yung pinaniwalaan nyo, katulad sa mga fake ghost hunters, ano? Mga fake manggagamot. Yes, meron yan. Kahit si Sir Nick Banayo mismo, sinasabi niyan may peke. Kahit nga yung mga nagpapakilala sa inyong manggagamot, sinasabi may peke eh. Sa hanay nila eh. 'Di ba? Kahit mismo Bible nga nagsasabi may peking Kristo eh. 'Di ba? O tingnan natin yung yung sa Bible. Bakit ang Bible tanggap nila may peke sa hanay nila? Saan ba 'yon? Tingnan natin ha. Yung bula ang propeta. Ayan o. Mateo 24:11 to 24. Maraming lilitaw na mga bula ang propeta at ililigaw ang marami. Dahil sa paglaganap ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos, ang pag-ibig ng marami. Meron pang minimension dyan na na ililigaw eh. Pati yung mga hinirang ng Diyos maliligaw eh. Tingnan nyo ha. Ayan o, Mateo 24:24. Sabi dito, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Kahit nga peking Kristo, alam ng Bible na meron eh. 'Di ba? Bible na mismo nagsasabi, tapos kayo, hindi kayo maniniwala na may peking ghost hunter? Lahat ba ng ghost hunter perfect? Kayo naman. Yun ang hindi nyo naiintindihan. Di ba, men? Sana naiintindihan nyo. Hindi naman sinasabi na pagka na-determine natin na fake,
na fake yung video, hindi naman sinasabi na hindi na totoo yung mga multo na yan. Hindi naman sinasabi na hindi na totoo na may multo o may aswang kapag sinabi nating fake yung video. Nakukuha nyo ba? Kasi marami talaga manloloko. Baka nga isa ako sa manloloko eh. Di ba? Hindi ko nililigtas ang sarili ko dyan. Baka mamaya isa rin ako sa mga bulaang nagsasalita dito. Pero iintindihin nyo, lahat naman na sinasabi ko dito, pwede nyo naman i-double check eh. Di ba? Yun lang gusto ko ipaintindi sa inyo. Wala talagang ano dito sa Pilipinas. Pilipinas pa lang ha, hindi sa buong mundo. Kaya medyo bibigat-bigatin mo yung yung critical thinking natin. Kapag ka mali na, wala na dito kung may pinag-aralan ka ba o wala. O hindi na dito question eh. May talino na ibinigay sa iyo ang Diyos na dapat mong gamitin. Yung mga hindi nakapag-aral, palusot na lang yan eh. Maybe siguro nakukulangan sila ng kailangan na ng konting push. Doon kasi tayo magtutulungan eh. Kahit nga ako, sa sarili kong video, na biktima ako na akala ko may tumatawa talaga. Yung pala, pintuan lang pala yun. Galaw lang pala ng pintuan yun. Hindi ako ligtas sa ganyan din. Kaya nga magtutulungan tayo. Eh kayo naman, igalang mo na lang ang paniniwala. Buisit. Sabing gano'n ni Ma'am Riza, Nanay Riza. Shout out Ma'am Nanay Riza. Ayos sa pag-open nung kay Steve Brunin na pinto. Sabi ni Jim, ito naman, si JN Jimboy. Sabi ni JN Jimboy, pre, matapang ka pakita ng mukha mo. Di ba hindi ka naniniwala sa barang? Isa pa itong bobo, no? Hindi, sorry. I'm so sorry po kung nasasabihan kong bobo yung ganito. Hindi sa hindi naniniwala. Yung barang, hindi ko alam kung totoo yun. Kulam, hindi ko rin alam. Aswang, hindi ko rin alam kung totoo. Pero definitely, pag pinapanood mo yung video at kontra-kontra yung ginagawa, malalaman mong hindi totoo yun. Using yung common sense na lang, hindi mo na kailangan maranasan yun. Pag nagde-define na ng common sense yung nakikita mo, di ba? Alam mo ng peke yun, automatic. Paano ba nangyayari yun? Let's say, halimbawa, katulad nung kay Maestro Ozzy, no? Ang sabi, sinasaniban daw siya. Sinasaniban daw siya ni Commander Leon. Di ba? Si Maestro Ozzy kasi, pag normal pa siya, ang tawag niya kay Commander Leon, Commander Lion. Commander Lion. Tapos nung sinaniban siya, sabing ganun nung sino ka ba? Ako si Commander Lion. Same ang Leon dapat ang pronunciation eh. Pero yung nasasaniban siya, Commander Lion din ang bigkas niya. Katulad nung nasa normal pa siyang estado. O di ba peke yun? Dahil kung sinaniban yun, hindi na si Maestro Ozzy yun eh. Sasabihin nun, Commander Leon na eh. May intindihan ko yung boses. Okay lang yun kasi vocal cords ni Maestro Ozzy yung ginagamit eh. Kaboses niya talaga yun kung may sumanib man. Pero yung pagbigkas, hindi na ikaw yun eh. Ba't Lion pa rin ang mo? Yun yung mga pag ginagamit yung common sense, malalaman mo na yun. Hindi katulad nung sasabihin nyo kailangan ma-experience mo ka. Diba? Hindi ko kailangang maka-experience na may tuberculosis ako para sabihin sa inyo na nakakamatay ang tuberculosis na sakit. Hindi ko kailangan magkaroon ng AIDS para sabihin ko sa inyo na magiging sakitin ang mga may AIDS. Diyos ko naman mga taon to. Hello, Boy Kape TV. Ito. Sabi ni Sir Jerome Salas, Sir Bungo, si Tarantadong 88, parang ang si Nostradamus naman. Actually, hindi si 88 yun, yung duwende niya yun eh. Diba? Buwisit ang impacto na yon. May mga content na naman katarantadon. Alien na lang ata ang kulang doon sa lugar nila eh. May multo, aswang, kapre, elemento at kulto. Alien na lang talaga yata ang kulang.
King ina, baka hindi taga-Pilipinas 88. Baka taga-ibang dimension. Sinisira niya yung possible tourist spot sa bayan niya kasi nagpapakalat niya na. Tapos ito yung pagtatanggol ng iba eh. Pre, kasi may naniniwala sa duwende eh. Hindi naman yung paniniwala sa duwende ang ang pinoproblema diyan. Ang pinoproblema diyan yung maling impormasyon. Let's say halimbawa, totoong may multo nga tapos magkakalat ako na itong lugar na to ay pugad ng multo. Matatakot yung mga tao. Alam niyo yung epekto ng yung simbahan na kinontent ng Rated K na pinuntahan namin? Halos wala na daw nagsimba no na content ng Rated K yun eh. Na kung ano-anong multong nagpakita daw doon sa simbahan. Hindi nyo naiintindihan kasi yung yung effect nung ginagawa ng mga taong katulad ni 88. Hindi naman yung paniniwala ang binibira mo diyan. 'Di ba? Hello, Ma'am Maybe. You're so smart po. Kaya yung galit sa'yo, ayaw nila umaksep na pineke lang yung content. Hindi na, hindi naman ako smart talaga eh. Gumagamit lang po ako ng common sense. Kung smart ako, valedictorian ako. Valedictorian ako. Pasang-awa nga ako eh. Kaya nga ako nakagraduate ng college, kaya nga ako nakapag-board exam kasi nga, puro pasang-awa ako. Baka makita nyo yung grade ko yung transcript ko nung college ako, puro 3. Hindi po ako matalino. Nagkakataon lang talaga na ginagamit ko lang, lahat tayo may common sense. Kaya lang, syempre, minsan, nabablock na yung common sense na yan pagka pagka nakapag-invest na tayo ng feelings. Nangyayari naman yan kahit na sino. 'Di ba? Basta si 88 maghintay-hintay lang to. May hinihintay lang talaga kami eh. May hinihintay lang talaga kami. Mangyayari yan kay 88 na yan. Sinisira niya yung possible tourist spot sa bayan niya, nagpapakalat ng maling impormasyon. Kasi if ako turista at gusto kong mamasyal sa Davao at mabalitaan ko na may lugar na may multo, engkanto, aswang at kulto, mag-aalangan na ako, sir, if maniniwala ako ha. Kaya sa local government nila, actionan niyang katarantaduhan na yan. Nagsasabi ng aswang tapos 12 minutes sa vlog niya, puro damo. Di ba? Di ba mo yung yung pag gumagamit ng common sense yung tao, flashlight at kwento lang niya ang laman ng vlog. Tapos ang pinakamasakit, sir, may mga naniniwala. Diyos ko po, paano aasenso ang buhay ng mga kalahi ko kung ganong simpleng panggagago naniniwala na paano pag binigyan sila ng pera ng mga politikong walang kwenta. Yun na nga eh. Isa ito kasi chain reaction yan eh. Pag tinuruan mong gumamit ng common sense yung kapwa natin, doon na tayo medyo aangat eh. Paunti-unti. 'Di ba? Kasi mag-a-upgrade na tayo lahat. Yung mga simpleng video hindi na tayo maniniwala agad-agad, 'di ba? Bungo sana maging vlogger ka ng pagturo ng critical thinking. Tinatry ko po. 'Di ba? Kaya lang mahirap po talaga. Away ang ipapalit sa iyo. Huwag ka mag-promote ng kandidato maging level ka. Ay hindi kasi ako marunong sa hindi ako marunong sa politics eh. Once ko na ginawa yata 'yan na nagvo-vlog ako ng kaaway ko. Ng kaaway ko. Ng ayaw ko pala, sorry. Pero yung susuportahan ng kandidato, hindi. Diba? Hindi ako kasi wala rin akong alam sa politics eh. Masyadong yan eh. Attorney Libayan at kaya Sir Bungo, alam ko hihina ang views mo. Oo, subok na po yan. Kaya nga mababa ang views ko from the very beginning. Hindi maumangat ang views ko. Kasi ang maririnig mo dito sa channel ko, yung mga ayaw nyo talaga. Yung mga maririnig ko dito, ayaw nyo. Pero yun talagang minsan kailangan may magsalita nun eh, ng ayaw nyo. 'Di ba? Kasi ang gusto nyo nga naman minsan marinig yung maganda talaga. Igalang natin ang paniniwala. Lahat.
'Di ba? Yun kasing gustong-gusto ng iba eh. Para hindi na maungkat yung masakit na katotohanan. 'Di ba? Kaya hindi ako naniniwala na sa paranormal community magkakaroon ng unity ng pagkakaisa. Hindi ako naniniwala doon. Alam mo kung bakit? Hindi, maniniwala ako doon. 'Di ba? Mamimili ka dapat eh. Palaganapin mo ang legit. I-promote mo ang pagiging legit ng Ghost Hunter or unity. Hindi pwede yun parehas eh. Kasi alam mo kung bakit? Kapag matigas ang ulo ng Ghost Hunter na kasama mo, na kagrupo mo, at namimeki pa rin, kailangan ligwakin mo sa grupo mo yon, kailangan tanggalin mo yon. Pag tinanggal mo yon, wala na yung unity mo. Pero kung gusto mo na unity, kahit gumawa pa ng katarantaduhan yung Ghost Hunter na yan, kailangan konsintihin mo yon for the sake na magkaroon ng unity. 'Di ba? Konsintihin mo yon para hindi kayo magkaaway-away. Kasi pagka ipipilit mo na maging legit lahat yan, yung mga pinagkukuha mong peke, at nameke yan, kailangan tanggalin mo yan sa grupo mo. Pag tinanggal mo, wala na yung unity mo. 'Di ba? Hello, Ma'am Emmy. Nilalagyan ng sako o plastic. Kinakain kasi ng uod o mga bubuyog yung mga fruits. Hello, Ma'am Hope. Hope Fasin Nabao. Hello po. Hello, Sir GC719. Ma'am May, ano name? May Malagenya. Hello po. Mabilis na tayo. Overtime na yata tayo. Nicole Mejia, hello po from Santiago, Isabela, Sir Jamir Anastasio, Braille Joban Gamiao. Sabi ni Ma'am Emmy, I'm glad you get my point, Sir Bungo, pag paniniwala about sa religion and aswang, etc. Talagang kahit debunk na, i-insist nila na totoo eh. Marami pang magagalit, umaasar sa'yo, thinking na kinokontra sila, di ba? Kaya nga ang pilit kong pinapaunawa ko dito, hindi ko naman kinokontra yung paniniwala. Ang kinokontra ko yung sa video kung totoo ba ipapakita o hindi. 'Di ba? Halimbawa si Ma'am Emmy ay taga-Tondo. Taga-Tondo si Ma'am Emmy magpapakalat ako ng mali tungkol sa taga-Tondo. Kailangan ba igalang yung paniniwala ko? Sabi ko, alam mo ba sa Tondo, mga bastos ang tao diyan. 'Di ba? Kahit dahil nga naman sa mga pelikula, no, mga squatter ang tao sa Tondo. Papayag ba mga taga-Tondo noon na sabihin kong ganon? Hindi ba pwedeng igalang yung paniniwala ko tungkol sa Tondo? Siyempre, pag alam yung mali, sasabihin nyo na mali yung sinasabi niyan, di ba? Hello, Ma'am Mary Grace Passion. Ma'am Lenly Stambayan, hello po. Ma'am Emelda Basquines from Quezon City. Rick Info TV, bungo pahingi ng sombrero. Sige, PM mo ako. Kaya lang ang size ko, 7 and... ano ba yung size na available ko dito? 7 and 5/8 ako eh. Kasya ba sa ulo mo yon? Pag malaki ang ulo mo, itong 7 and 1/2 nga, sikip na sa akin eh. 5/8 ako pataas. Sabi gano'n ni Sir Frederick Quintas, bungo pakireact naman yung drone manifestation. Naano ko na to, sir. Pero sir, bigyan mo ko ng link para diretso tayo. Pwede kasi mangyari habang binabasa ko ito at nabigyan mo ko ng link, i-click ko na, natin, salang na agad natin. Sabi gano'n ni Robert Cambaya, pakialamero ka kasi magbago ka na, maling-mali yung ginagawa mo. Ito yung kay Jay Costura. Mali. Alam ba yung mali, sir, sa ginagawa ko? Paki-explain po. Sir, hello, Sir Elja. Oy, birthday ni Sir Donsky ngayon! Happy birthday, Sir Donsky! Birthday pala ni Sir Donsky ngayon. Tapos sabing gano'n ni Sir Rolly Delatado, bungo, tingnan mo yung vlog ni Neljan Vlog Hunter kung totoo duwende na kasi siya. Bigyan nyo ako ng link. Katulad niyan, sinasabi, nagdodroga daw si BBM, sabi daw ng duwende. Ano ba? Bigyan nyo ko ng link nga. Pagka mag-ano kayo.
May Batman figure. More on ano ako eh, more on Marvel ako, sir eh. Kaya lang binenta ko na yung mga Marvel ko. Meron akong Batman. Saan na ba yun? Ay, naibenta ko na rin yata yung Batman ko. Ma'am Nifty Nari, hello, kamusta na po? Salamat po sa panonood. Wish Heart Star, hello. Bloomberg, hello. Freedom Pelagio, hello. Ledem Saksor, sabi walang aswang Boss B. Yung katotohanan, elemento, engkanto, wala yan, pati multo, wala din. Hindi pa natin alam siguro. Pero sa video, titingnan natin kung totoo o hindi. So, yun lang po muna mga kababayan ko. Overtime na ako. 'Di ba? Proceed tayo after nitong video na to. Alas 10, yung mismong ano natin, yung mismong content natin. So, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.